So ayun, what is up guys and good day sa inyong lahat. So you can see dito sa thumbnail natin, mayroon tayong ride ngayon papunta sa Pampanga. So as usual, mayroon na naman tayong customer na i-home service sa lugar na yun. And at the same time, habang nagbabiyahe tayo, dito na din natin ma-test out yung performance ng suspension, performance ng mismong makina, at reliability nitong Rusi Adventure X 150i. So mula sa amin nasa 76 kilometers or more likely mga 80 kilometers yung biyahe papunta ng Pampanga. So technically hindi na siya malapit. So long ride na yan kung tutuusin, kasi roughly mga 3 hours na yan mula sa amin. Dito sa vlog na to guys, isi-share ko din sa inyo yung mga dapat nyong pagtuunan ng pansin or bantayan dito sa motor na to kapag ilalong ride nyo siya. Kasi possible itong makapag-cause ng iba-ibang mga issue, possible na mawalan ng mga pyesa, possible na magkaroon ng mga damage sa pyesa. So unang-una na dapat mong i-set up or bantayan is yung tire pressure. Hindi dapat masyadong matigas, hindi rin dapat masyadong malambot. Kasi yan, pag masyadong matigas, matagtag, masakit sa kamay, masakit sa katawan, ramdam na ramdam mo yung mga lubak at hindi nagpa-function ng maayos yung suspension. Kung masyado namang malambot, syempre mahihirapan na mabaante yung motor. And kung may mabigat kang angkas, sigurado mapa-flat yung gulong, madadamage yung mags. Pero kung nasa tamang PSI ang motor mo, dyan mo makukuha yung pinakamagandang play ng shock, pinakamagandang performance ng motor when it comes to acceleration, torque, and hindi naman to importante pero minsan nagiging factor pa din to consider is yung top speed. Kasi kung mababa nga naman yung PSI ng motor mo, yung tire pressure niya, hindi siya magpe-perform ng maayos at mahihirapan yung CVT na ma-reach yung top end or peak RPM ng ng motor mo. Hindi lang ito applicable sa Adventure X 150i, applicable din ito sa lahat at iba-ibang klase ng motor, especially scooters, when it comes to tire pressure. Kasi ngayon, gaya ng sabi ko, pag masyadong matigas, matagtag, masakit sa katawan, yung mga bearing, prone siya sa pagkasira, yung mga tornilyo pwedeng mga magluwagan. At kung mapapansin nyo, kapag sobrang tagtag din, dyan rin nagkakaroon ng problema yung mga yung mga tunog-tunog na mga langit-ngit kalampag dyan na naglalabasan. Kasi ngayon nga, lumalabas yung mga tunog na yon kapag lumuwag yung tornilyo dahil sa sobrang tigas ng gulong. Ramdam na ramdam mo sa katawan mo yung vibration na natatanggap nung nung mga gulong natin. Tapos kapag masyadong malambot, yan, mabigat gamitin yung motor, mabigat humatak, mabigat siyang umarangkada, mabigat ang kanyang performance kapag masyadong mababa ang tire pressure ng gulong. So, about suggested tire pressure, gaya ng sinabi ko sa nakaraan kong vlog nung nagpunta ako ng Cavite, 26 front, 32 rear yung ginagamit ko kapag matatagtag yung mga kalsada. Applicable din yan kahit sa mabibigat na tao. Ang rider weight ko is 65 kilograms. And kung may angkas ka na mas mabigat, okay lang din yung ganyang tire pressure, 26-31. Pwede mo rin itry yung 28 and 33, 28 front, 33 sa likod para
kung mabigat masyado yung dala-dala mo, hindi masyadong magpa-flat yung gulong. Or kumbaga syempre pag mas mabigat yung sakay, kailangan minsan medyo titigasan mo ng konti yung gulong. By ano lang naman yan, by actual experience ko lang naman yan, and suggestion ko lang din naman yan. Nasa sa inyo pa rin kung saan yung pinakatansyado nyo. So nasa tansyahan din yan. Pinakamaganda mag-check kayo ng tire pressure kung meron kayong electric inflator o kaya sa mga gas station na mga tire inflator machines nila. Ang susunod naman dyan is yung level or proper level ng coolant. Kasi gaya nga ng sabi ko din sa mga previous vlogs ko about sa temperature gauge, nakita nyo doon na meron minsan lumalabas na Rossi Adventure X150i. Kahit sa mga Honda ADV and PCX, Honda ADV 160 and PCX 160, may mga ganyan din issue. Kulang ang level ng coolant na nilalagay sa reserve. So ang choice mo dyan is either i-drain mo lahat, papalitan mo ng bago lahat, or sasalinan mo lang siya ng nakaragdagan lang na coolant. Kung gusto mo lang dagdagan yan, mostly piliin mo na rin yung same color and premix. Premix ang tawag dun sa mga hindi na kailangan tubigan para maging coolant siya. Meron kasi mga coolant na water based, yung kailangan mo pang haluan ng tubig para magkaroon siya ng chemical reaction as coolant. So para magamit mo siya as coolant, kailangan mo pang lagyan ng tubig. Pero sa atin dapat premix ang nakalagay. Okay lang maghalo yung magkaibang kulay, wag lang sobrang dami. Halimbawa 50-50, 50% ng ganitong kulay, 50% ng ganitong kulay. Wag, kasi nagkaaroon niya ng pagka-mold, nagmo-mold siya, parang nagkaaroon ng latak yung chemical reaction ng magkaibang coolant. Unlike kapag kaparehas yung kulay, hindi siya magkaaroon ng ganong issue. Suggested ko dito kapag mag-change oil kayo, dapat 1,000 kilometers lang talaga. Kahit sa Shell Advance long ride nakalagay na 6,000 kilometers ang protection capability ng langis, hindi ko yung tinitiwala dun. Laging 1,000 kilometers lang talaga, kasi mas mura ang langis kaysa makina. Ayan na po, tumakbo pa ng 70 na. Ayos yun Testingin ko naman na tatakbuhin, tignan ko kung gumagana na yung auto, yung speedometer. Ngayon tumatakbo na ako, ayaw naman gumana na yung speedometer. Tapos ito, additional tip lang din pala, kasi meron din mga user na biglang nagloloko yung mga speedometer nila after maghugas ng motor. Ito kasing sensor, speedometer sensor ng Rossi Adventure X150 ay malapit sa mags. Hindi ko sure kung siya ay sensor ng mga black color dun sa railings or magnetic siya. Pero yun kasi ang function niya, so dun nakabase sa railings. So kapag hindi nagtatagpo yung dalawa na yun, halimbawa basa or madumi, hindi babasa yung speedometer. Mga ganyan, kahit nakahinto sila, di ba, magbabasa yung speedometer nila kasi basa nga. Kumbaga nalilito yung reflection or yung sensor kung kung nakahinto ba siya or gumagalaw. So ang lang naman yan, simpleng gawin lang dyan, kailangan patuyuin lang muna bago buksan yung motor para hindi magloko
And at the same time, kung napasukan man ng tubig, hindi siya magkaroon ng water damage sa loob ng sensor. So sa ngayon, no, yung mga nakaka-encounter ng ganyang issue, pinupunasan lang, okay na. Kasi nga, hindi naman talaga siya sobrang sensitive. Huwag lang talaga siyang matitirahan ng tubig. Kasi yun nga, di ko sure kung magnetic or sensor siya ng mga black spots sa railings, na kapag ka hindi niya na-detect yun, hindi siya mag-read ng maayos, maglolo ko siya, magmamalfunction siya. So abang-abang na lang kayo sa mga future contents natin dito sa motor na to, kasi marami pa yan. Hindi yan natatapos sa initial review lang, kasi ito araw-araw natin gagamitin tong motor na to, itong biyahe, itong home service, customer natin. Medyo palubog na yung araw. Pero ang ganda, di ba? Maganda yung panahon ngayon, at least nakapag-vlog tayo. May nakaraan kasi talagang wala eh. Hindi ako makapag-vlog kasi gawa ng ulan. Ayan na. So sana nakatulong sa inyo or nakapagbigay ako sa inyo ng enough information para dito sa motor na to. Kung gusto nyo mang kumuha, mag-inquire na lang kayo sa mga Rusi, kasi di naman ako nagtitinda ng ganito. Ito ay honest opinion lamang at review ko as personal user nitong Rusi Adventure X 150i. So ang final verdict natin or review natin dito suspension ng ating Rusi Adventure X 150i, yung kanyang front and rear suspension, maganda ang play nito sa tamang tire pressure. So let's anticipate na nasa tamang tire pressure ka na, which is para sa akin 26 and 31. 26 yung harapan, 31 yung likod. Sa ride ko na to ng Pampanga, kasi nga in-anticipate ko na sobrang tagtag ng mga madadaanan kong lugar sa Bulacan at sa papuntang Pampanga. So sa mga mabababaw o mga typical na lubak, yung mga wasak na kalsada, yung mga hinukay, yung mga parang maliliit na pothole, ang masasabi ko sa kanya, napaka smooth lang ng suspension niya. Kapag sa tamang tire pressure, hindi ka matatagtag sa kanya, hindi ka sasakit yung balikat, yung kamay, hindi sasakit yung likod mo, kasi maganda yung play ng suspension. Pero syempre, yung mga malalaking mga lubak o mga talagang nakaalsang kalsada, yung mga nakaalsang mga asfalto na pinampatsi-patsi sa mga parang aangat ka ng konti pag nakaalsa yung kalsadang madadaanan mo, lalo pag di mo napansin, na surprise ka. Tsaka ayun nga, kung malalaki ang madadaanan ng lubak, malalaki at malalalim, suggest ko pa rin na syempre iwasan mo, kasi unang-una motor pa rin yung dala mo eh. Kahit gaano kaganda suspension yan, delikado pa rin yung mags sa malalalim na lubak, kasi hindi naman natin masasabi or matatansya kung gaano kalakas yung impact ng gulong versus doon sa lalim ng mga lubak na madadaanan. So mahalaga pa rin talaga na iingatan natin siya sa pag-ride. So given na maganda yung suspension niya, wala akong nasasabing negative opinion dito. Lahat ng mga sinasabi ko sa inyo is about honest user experience lang po. Yun yung mga na-testing ko sa kanya. So yun ang tamang tire pressure ay magre-resulta sa magandang play ng suspension when it comes to this bike sa Rusi Adventure X 150i natin.